Vice President Sara Duterte may mensahe sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon pa dito, ipakita di umano sa mundo ang maling ginawa laban sa ating former President Duterte. Isang magandang araw po sa ating mga kababayan at meron na naman po tayong breaking news. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo po kalimutan ang mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So ngayon nga mga kababayan ay muli pong bumisita ang ating Vice President Sara Duterte dyan po sa Netherlands para bisitahin po ang ating former President Duterte na nandyan po sa loob ng ICC. At mapapakinggan din po natin at makikibalita na rin po tayo kung ano ang kalagayan po ng ating former President ngayon. So pakinggan po natin itong mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte. Pinday, welcome back to the Netherlands. Good afternoon. How are you today? I'm okay. Galing ako nagbisita kay President Duterte. Sana sa pagbisita niya ay nasa magandang kalagayan pa rin po yung ating former president, kasi ilang buwan na rin po na nandiyan sa loob ng ICC at for sure gusto niya rin po makauwi sa kanyang tahanan, sabi nga ni Attorney Roque diyan po sa Davao City. And he's okay. Vipinde, on behalf of the Filipino community of The Hague and all over the world, Happy New Year to you. Thank you. Happy New Year to everyone as well. And I wish everyone success, good health, and happiness, of course. VP, is it okay for you kung meron ka man New Year's resolution for 2026? Wala na. Wala na akong New Year's resolution kasi sa edad ko, natutunan ko na yung mga New Year's resolution, hindi talaga siya nasusunod. Kaya hindi na ako nag-New Year's resolution. Yung sabi nila, New Year's resolution ko, hindi na ako mag-soft drinks. It's good for 1 week. Pagkatapos ng 1 week, mag-soft drinks na yun. Kaya, huwag na. Naalala ko mga kababayan, talagang ating former President Duterte ay napakahilig din po mag-soft drinks kasi nung sinakay po siya dyan sa aeroplano papuntang Netherlands, ay talagang uminom pa rin po ng soft drinks. VP Inday, political Ikaw, ano ang New Year's resolution? na to stay healthy na lang, VP. Stay healthy, ha? Oo. Pero ang junk food, Wala hindi na mo palit. Di ba palit hapon? Slowly lang. Slowly. ikaw, ma'am, anong New Year's resolution mo, ma'am? Ako? Wala na, ito. Ilang araw lang, nalimutan na ang year. Ikaw, ma'am, ano ang New Year's resolution mo? Healthy lang daw. Ako may Ma'am. Oo. Yes. Para pakita natin sa mundo yung mali na ginawa kay former President Duterte. Kaya naman mga kababayan, mapapansin natin sa sinabi pong mali na ginawa sa kay former President Duterte, talagang marami pong mga kababayan natin ang nakidalamhati po nung siya po ay dinala diyan po sa ICC. Ayon pa dito sa iba, mali po yung proseso ng pagdala po sa kanya, na dapat ay dito muna litisin sa bansa natin. Subalit, ito ay direktang dinala po dyan sa ICC. Paano nililigpit yung table sa gabi? Sa gilid lang, ma'am. Diyan. Pero yung may-ari dito, ma'am, gusto nila na i-remove muna yan because we are actually asking them to allow us to have it stay here. Kasi gusto nila na i-remove pero for... Private ba ito? Yes, for... Ito na private. Donea. Donea ang name ng owner. property government. Kaya, government subsidy. Maintain this place. Okay, political question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? So ayan, bago po natin pakinggan itong reaction po ng ating Vice President Sara Duterte, ay ito, pakinggan po muna natin ulit itong naging reaction po ni
Congressman Pulong Duterte patungkol po dito sa impeachment laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, para kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kaduda-duda ang impeachment case laban sa Pangulo. Saad niya, abogado raw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment na siya rin naman ang abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Question niya kung conflict of interest ba o political multitasking ang ginawa ng mga nagreklamo. Opposition daw sa umaga, nagdepensa naman sa administrasyon sa hapon. Impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay o tila world-class gymnastics. So yan po yung sinabi po ni Pulong Duterte kahapon. No? Yan yung naging reaction niya at ito pakinggan naman natin ang reaction po ng ating Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala pa. Hintayin natin ang mga susunod na mga araw kung meron akong reaction. So ayan mga kababayan, sa ngayon wala daw. Abangan po natin no, ang serye po patungkol po dito sa impeachment laban kay Pangulong BBM. Ano? How about the seemingly What? obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na Magiging katulad ng nakaraan na mapawalang visa na naman no, yung impeachment. At ito dagdag pa ni VP Sara, pakinggan natin. ginagawang fundraising no, Ito ko, fundraising mga kababayan. ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money saan. So ayan, it's all about the money daw. So baka yun yung kantang, it's all about the money, 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 money. VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor, through their social media platform, released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against your father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. So kasi dito mga kababayan patungkol nga po doon sa pag-post ng ICC na naghahanap pa nga po ng karagdagang ebidensya no, o magpapatunay dito po sa pinaratang kasalanan po ng ating former President Duterte. Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa usapan na ganyan. Ang usapan namin kanina ay yung mga tao na nagpapaabot ng pangamusta sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, sa mga anak ko. Yung anak ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sa di pa nakakalam, no? Yung lalaki medyo marunong din o may laro din ng basketball yun. Nagtanong siya sa mama. So, kamusta daw yung mama ko. So, baka bukas. First day pa kasi. So, medyo all about personal affairs. Ayan, asahan natin na makakabalita pa tayo bukas din man, sabi ni Titi Sara. No, tingnan natin kung ano pa ang mga karagdagang balita na malalaman natin patungkol po dito sa ating former President Duterte. See you tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Anytime may possible admission po ng going on with about sa criminalization corruption. I reflect din the sentiment of many. Masyado. Sorry, Blue Ribbon ito ng Senate pala, no? Hindi ito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at
ang ating lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. Ngayon, narinig na po natin ang mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Komento nyo po kung anong opinion nyo patungkol po sa mensahe po ng ating Pangulong Duterte laban po dito sa impeachment sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po.